Ay, magandang araw mga kaibigan. Alam nyo, may nakita akong video na isang vlogger din. Oo. Itong vlogger na ito, pinanood ko sa simula hanggang sa matapos. Unang lumikot sa akin, isipan at katanungan ko sa sarili ko ay ito po. Ang sabi ng taong ito, nagsalita na raw ang Iglesia ni Cristo, ang pamunuan ng INC. Kilala naman po natin ang grupo po o mga kapatiran dyan sa Iglesia ni Cristo. Pag meron po silang saloobin, talaga naman nagkakaisa. At nakikita natin yan. Pero mga kaibigan, bago tayo maligaw ng landas, bago tayo mapaniwala, likutan po natin ang ating mga isipan. Sa sinasabing ng vlogger daw na ito na nakausap niya daw ang isang taga-INC o opisyal daw. Opisyal daw ng Iglesia ni Cristo. Iglesia daw ni Cristo, nakausap niya daw ay isang opisyal. Etong INC, kagabi ho, nakatanggap ako ng tawag sa isang kaibigang opisyalis at nais nilang iparating na tutol sila sa People's Initiative. Ilang, mabanggit mo ito sa iyong live. Ang information ito, A1 information galing sa central office ng INC, tutol sa hakbang na ginagawa ng House of Representatives. Ito ang challenge ko sa iyo, Banat Bay. Kung totoo ang sinasabi mo na nagsasalita na ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo at tumututol sila sa sinasabi mo na yan, maglabas ka ng pagpapatunay na mismo ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang nagsasalita. Okay? Ano yung gusto kong ilabas mo? Yung permado mismo ng pamunuan ng kapatiran ng INC. Dahil unang-una fake news ang ginagawa mo. Fake news. Sabihin na natin may kausap ka nga na member ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo, pero baka yung sinasabi niya sa'yo personal niyang saloobin, hindi ng pangkalahatan ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Okay? Kasi kung pamunuan ang nagsasalita, kung ang tagapangasiwa ng buong Iglesia ni Cristo ang magsasabi, huwag mo kaming gawin tanga. Na sinasabi mo hindi pinipick up ng mga media, ng kahit anong news, malaking katarantaduhan ang sinasabi mo. Unang-una, ang Iglesia ni Cristo may sariling radio station. May sarili silang news station program sa mga kanilang hinahawakan. Kung ang hindi paglabas ng media, ng mga pahayagan, ng mga ibang news outlet sa statement ng Iglesia ni Cristo, pwedeng ilabas ng Iglesia ni Cristo sa kanilang mga radio station yan. Pwede nilang ilabas yan sa kahit anong news outlet na hawak nila na pag-aari ng Iglesia ni Cristo. Ihalimbawa na lang natin ang Radyo Agila. Iglesyang may-ari niyan. DCME, Iglesia yan. Net 25, Iglesia ni Cristo yan. Bakit hindi naglabas kung totoong may statement ang pamunuan ng Iglesia? Nakakapagduda. Problema, nilabas na pala ho nila ito. Pero hindi pinipick up ng mainstream media. Mukhang pinapatay yung istorya. Alam mo, Banat Bay, para maging makatotohanan yung sinasabi mo nang tinawagan ka ng taga-central office ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo, ang pinaka-the best dyan, ipakita mo yung official statement ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Kasi unang-una, nakakapagtaka, bakit ikaw ang tatawagan?
Unang-una, puro puot at galit ang nilalabas mo sa social media. Kasi ang Iglesia ni Cristo may sariling kuman. Yes. May sariling tagapagsalita. May sariling news outlet. O yung mga may sarili silang programa sa mga television at sa radio program. Para hindi ka masabing fake news, alam mo ba, Natbay, patunayan mo. Hindi pwede yung tumawag ka doon sa taong kaibigan mo, tumawag sa'yo, sabi mo, tinawagan ka nung taong na malapit sa sentral. Sabihin na natin, granted, tinawagan ka. Pero, yung tumatawag ba sa'yo, yung ba ay boses ng buong pamunuan ng iglesia? I think, no. Sa loobin lang siguro nung kausap mo, hindi ng buong pamunuan. Kasi, unang-una, ang iglesia, nirerespeto ang gobyerno. Marunong silang rumespeto. At kung ano ang pinili nila na kanilang sinusuportahan na kandidato ng eleksyon, hanggang sa matapos sinusuportahan nila. Hindi ganun kagago, hindi ganun kaulol ang INC. Okay? Kaya, ang challenge ko sa'yo, ipakita mo na totoong nagsasalita. Kasi, ginagawa mo sa live mo, sa ginawa mong itong live, fake news ito. Isang malaking fake news. Hanggat walang nilalabas ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa usapin ng PI na yan, at ikaw lang ang nagsasalita na hindi ka naman konektado sa Iglesia, hindi ka naman konektado sa INC, at hindi ka naman member ng INC, isang malaking fake news ang sinasabi mo. Ginugulo mo ang ibang INC member. At ako'y naniniwala na sabi nga sa Biblia, igalang, irespeto ang mga namumuno, at yan ay nasa Biblia. Okay? Ngayon, ang challenge ko sa iyo, Byron, I think hindi mo magagawa to kasi wala kang ilalabas sa document na galing sa pamunuan ng iglesia. Yun ang gawin mo. Sabihin mo doon sa tumawag sa iyo, pakitaan mo ako ng ebidensya na talagang against ang pamunuan ng INC. Kaya, uulitin ko po mga kaibigan, imposibleng hindi pick upin ng mga news outlet yan. May sariling programa ang Iglesia ni Cristo sa radio program at may mga news outlet sila. Maging maingat, huwag maging biktima ng mga fake news.